Naomi, desidido ang Kamara na tulungan ang mga pulis na naipit noong war on drugs. Ngayong araw nga, sinimulan na ng isang komite rito ang pagtalakay ukol sa issue para matukoy kung ano ang maitutulong sa kanila ng Kongreso. Bago mag-alas 10 ng umaga kanina, umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety sa pangunguna ni Congressman Dan Fernandez ukol sa naiulat na 1,286 personnel ng Philippine National Police na naapektuhan umano ng war on drugs ng Duterte administration. Ito yung mga pulis na nakasuhan o naharap sa iba pang matitinding hamon dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin noong drug war. Ayon kay Committee Chair Dan Fernandez, unang naungkat ang issue sa pagdinig ng House Squad Committee pero nagpa siya silang bumuo ng hiwalay na pagdinig para matulungan ang mga pulis, lalo pat sumusunod lang naman sila noon sa utos ni dating Pangulong Duterte. Bukod dyan, may hiwalay na pagdinig din ngayong araw ang House Committee on Games and Amusements ukol sa mga panukalang nagtutulak na maisabatas na ang pagban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa mga puntong ito, balikan natin ang pahayag ni Fernandez. Kasi ano lang sinusunod lang naman po nila yung kautusan ng kanilang mga superior. And since na parang nakita natin na gray area sa kanila yung Memorandum Circular Number 16/2016 na nagsasabi na in-neutralize, in-negate mo yung mga drug personalities. So makikita natin that they followed it blindly, no? And since sila yung nakakuha ng consequences ng ginawa, at ngayon, sagot sila, but unfortunately, hindi naman well-documented or walang data na nagsasabi na tinutulungan sila. So, ang purpose ng hearing na to is how can the Congress can help them legally and financially. Naomi, kanina lamang nga ay naaprubahan na sa committee level ito nga panukalang pagban sa operasyon ng POGO at inaantabayan na natin kung ano yung magiging pag-usad ng panukalang yan hanggang nga maiakyat ito sa plenaryo. Naomi?